Hi guys! Welcome to Beauty and the Boss. Sa pagkukulay ng buhok, kailangan natin na tinting brush, plastic bowl, hair cap, and gloves na gagamitin natin. Ang bibili niyong pangkulay ng buhok, lagi dapat set, isang hair colorant at isang oxidizer. Bremod 8.17 Milk Tea Ash. Yung ating oxidizer, 9%, volume 30. Itong 9%, siya yung nasa middle. Hindi siya masyadong light, hindi rin siya masyadong dark. Kung gusto niyo yung lightest shade, gamitin niyo po 12%. Kung gusto nyo naman, hindi masyadong halata, 6% ang gamitin nyo. Meron na tayong mga white hair or uban, 6 to 9%. Yung pambukas niyan guys, nasa takip lang din. So, titignan natin kung kakabugin niya ba si Honey Tea Brown. Based doon sa binilhan ko nito, ang kanilang bestseller is yung Honey Tea Brown. Ang Bremod, ito rin yung brand na ginagamit ng mostly salon sa Pilipinas. Sa mga mas mahahaba at makapalang buhok, pwede kayong gumamit ng 2:2. Dalawang oxidizing cream, dalawang hair color. Imimix na natin. Sa mga hindi pa nakakapanood nung haircut tutorial natin, gusto nyo maging young looking, mas bumata ng 5 years yung tsura nyo. Always wear dark color para maiwasan yung mga mancha. Hatiin into 2 section ang inyong hair. Tapos yung lower part, yan yung una nating kukulayan. To avoid the patchy-patchy effect, yung mga hindi pantay na kulay. Ang technique natin is massage your hair. O ngayon yung ano naman, sa taas naman. Pag nagkukulay ng buhok, huwag niyong kakalimutan yung back part. Yung parting likod po. Kasi minsan pag nag-DIY po tayo, yung likod napapansin nyo. Hindi masyadong nakukulayan or yung to comb your hair using your fingers. Magkikreate kasi siya ng parang highlights effect. So na guys, we are done. Pwede natin itong banlawan using conditioner para mas malambot. So, ito guys yung naging effect na milk tea ash ng Bremod. Wow! Napansin nyo to, parang may mga highlights na naman tayo dito. Tsaka dito guys, napansin nyo ba yan? May pagkakahawig din siya sa Honey Tea Brown. Pero may halo siyang gray na parang reddish. Ito guys yung kapag ka nag-picture kayo tapos may effect or filter. Pwede itong magmukhang blonde. Ayan napansin nyo ba guys? Ang ganda lang ng effect nito. Sabi ko na nga sa effective yung pagbabrush natin gamit yung ating kamay. Kakaroon siya ng parang highlights effect. Pwede rin naman yung suklay. Para hindi kayo mag-expect ng too much. Pag basa yung buhok mo, ganito yung kulay niya. Pero once na natuyo na siya, red, orange, halo siyang gray, and brown. Ang kagandahan lang nito is mas pinaganda nila yung formulation. Kung takot ka mag-bleach, ito talaga yung bagay sa'yo. At saka yung DAS 0.0. Sa mga nagtatanong naman, para saan po ba ang purple shampoo? Yung purple shampoo, ginagamit po siya para ma-neutralize or ma-remove yung mga unwanted, yellowish, brassy undertones. Pwede nyo siyang gamitin na once a week lang. Pag too much ang paggamit natin ng purple shampoo, pwede po itong makadamage or makadry ng buhok. May mga nagtatanong naman sa atin, pwede ba magpakulay ang breastfeeding? Pwede ka namang magpakulay. Sa ating mga breastfeeding mommies, make sure na malayo kay baby during the procedure. After the procedure, patuyuin mo muna yung hair mo, nabanlawan siyang maigi. Kailan magsha-shampoo, kailan magko-conditioner. Bago kayo magkulay ng buhok, shampoo lang yung gamitin. Dahil madulas nga sa buhok yung mga conditioner, yung magiging result, hindi ganun kakapit. Tapos naman nating magkulay ng buhok, use conditioner. Huwag shampoo. Pwede niya mapabilis yung pag-fade ng color sa buhok natin. Mabibili naman ng Bremod online sa Sidewalk. Meron din silang Facebook page. So, i-rate ko to ng 8.5 out of 10. Ganito po yung itsura ng milk tea ash ng Bremod kapag daytime.